I remember the moment I got left behind. Faces fade to black as they move from the light. Am I even real? Even real? Everywhere I look, I'm starting to feel time is eating me alive, me alive. Drowning in my life. Who am I? Time is eating me Hello guys, welcome na sa panibagong vlog. So bumalik na tayo dito guys sa Honda Big Bike Tagum dito sa may Kanokotan, Tagum City dahil dumating na nga itong pinakabagong Honda Click Special Edition. Itong color variant na to guys is yung metallic stellar blue. So alam ko marami naghihintay sa vlog ko nito, and finally guys, since nandito itong unit na to, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough, at tatalakayin na din natin guys yung kanyang updated price. So without further ado, let's start this video. So kung mapapansin nyo guys, malaki na yung pagkakaiba nito kumpara doon sa 2023 version. So naka two-tone siya guys, no? Kagaya doon sa na-review kong nauna, which is yung gray, no? So dito sa front, makikita nyo guys, is naka stellar blue metallic siya with a combination of white. So pagdating sa paint job niya guys, kita nyo naman guys, no? Pag natatamaan kasi ng ilaw, itong paint ni Honda Click, kita nyo para siyang nagba-bright, and which is ito yung nagustuhan ko dito pagdating sa paint naman niya. Pagdating naman dito, ayan, hindi lang dyan sa front guys, maging dito. And kung mapapansin nyo, yung pinagkaiba din nung nakaraang version dito sa version na to, pagdating naman sa mags, ayan, naka matte brown siya. So makikita mo kaagad yung difference ng special edition kumpara doon sa standard edition nila, no? So dito sa grab bar, ayan, naka matte brown yan guys, maging dito sa wheel sa likod. Pero before muna natin ikutan yan, of course, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this Honda Click is powered by 125cc 4-stroke 2-valve single overhead cam liquid cooled at ESP. Ito ay merong lakas na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. Pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 5.5 liters. So kumpara sa ibang scooter na 125cc, mas malaki na yung kanyang fuel tank capacity, which is yun yung nagustuhan ko dito kay Honda Click. Tapos kaya niyang umaverage up to 50.3 km per liter. Base yan kay World Motorcycle Test Center. So since ako ay Honda Click user, na-try kong umabot guys ng up to 53 km per liter. So magdidepende pa rin yan sa throttle hobby ng driver. So kung kaskasero ka, well, usually maabot mo lang yun ng 48, pero matipid pa rin, no, kumpara sa ibang scooter na 125cc. So ito yung isa sa selling point nitong scooter na to. Aside dyan, meron din siyang malaking underseat storage which is 18 liters. So marami ka nang mailalagay dyan guys, like raincoats, papers ng motor, mga personal belongings mo. Pero kung hindi pa rin yan enough, pwede ka naman magpakabit ng top box. So kung interested kayo dyan sa mga sinabi ko mga accessories guys, no, ilalagay ko na lang yung link sa description box doon sa upgrade ko kay Honda Click para meron kayong idea if ever gusto nyo mag-upgrade ng mga accessories like horn and mini driving light. So dito sa front guys, ayan. So ito yung two-tone niya, no? White and blue. So dito sa kanyang head, so syempre nandito yung kanyang stellar blue metallic na paint. Tapos dito naka matte black yan guys. Pero kahit naka matte yan, makikita nyo guys para siyang mayroong glittery effects, no? So ang ganda ng paint job niya maging dito sa kanyang, ayan, sa front. Tapos dito guys, may nakalagay dito na FI, fuel injected. So yan, meaning yan mas matipid talaga siya sa gasolina.
And then dito guys, kung mapapansin nyo pagdating sa decals, combination nga pala siya guys ng blue and gold. So, yan yung nagpapa-premium dito sa looks ni Honda Click. Kung makikita nyo, meron siyang sticker na combi brake. So, kahit wala siyang ABS guys, gamit na gamit yung combi brake if ever magbe-brake kayo. So, if ever mai-engage yung left lever, 70% mag-engage yung brake sa rear wheel and 30% naman sa front wheel. Federal yung brand, tapos meron siyang tire size sa front na 90 by 80 by 14, tubeless. So kung mapako siya guys, hindi siya basta-basta mag-flat, no? Tapos yung kanyang cast wheel, ayan, matte brown. Sa special edition lang yung merong ganitong kulay na mags guys, no? Kasi usually doon sa standard type is naka matte black or black yung color ng mags. So ginamitan pa rin siya guys ng telescopic fork suspension with single disc. Ayan, wavy disc brake na din yung kanyang front brake guys. Tapos single pad piston brake caliper na ang brand ay Kukiko. So yung tire size niya sa front is 90 by 80 by 14 inches. So ayan, so dito naman tayo sa bandang side. So ito yung itsura niya sa side guys. O di ba? Mas nagustuhan ko kasi yung itsura ni Honda Click ngayon, itong special edition, kasi nga hindi siya yung tipo ng typical color, which is nagmatch talaga yung stellar metallic blue at saka yung white plus gold decals at matte brown na mags at saka ng ayan, grab bar, no? Premium na premium yung itsura sa personal guys. So sa mahilig dyan sa blue, highly recommend this one. So dito tayo guys sa kanyang handlebar muna. So pagdating sa handlebar, ayan. So same pa rin naman yung nandito. Meron siyang electric start. Sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, horn, turn signal switch, off. Tapos yung dalawa niyang levers. Ayan. So yung sa akin kasi, kay Honda Click ko guys, pinalitan ko yung aking switch. So, domino tie switch guys para meron din akong hazard light at saka pass light. So, if ever mag-upgrade din kayo ng mini driving light, no? Meron akong link sa description box sa lahat ng mga accessories na binago ko kay Click ko para meron kayong idea if ever gusto nyo din mag-upgrade. Sa side mirror guys, typical dahon type pa rin siya. Same pa rin naman ang design ng kagaya ng dati. And for me, goods na meron siyang medyo malaking side mirror. In that way, pag nasa kalsada kayo, kitang-kita nyo talaga yung mga nakasunod sa inyo. So, yung side mirror ko din guys is pinalitan ko din ng Street King side mirror. Yung link guys nasa description box. Ayan. So, if ever naman, kung ayaw nyo palitan to, okay din siya kasi mas stock, mas premium talaga tingnan, no? Tapos sa dashboard, syempre yung mga information dito is yung speedometer, odometer, ayan, fuel gauge, meron din tong time guys, at meron din siyang trip A, ayan, trip B. So, dyan mo makikita yung kilometer, kung ilan na ba yung natakbo mo, ayan, at saka yung average fuel consumption. Tapos select at saka set. Pwede mo kasing iset yung time at saka yung kung kailan ka magpapa-change oil. Ayan. So, hindi natin makita guys kasi hindi ko naman pina-activate to. Tapos, ang isa pa din sa nagustuhan ko dito guys, ayan, dalawa yung front pocket niya. Dito sa right side, medyo shallow siya. Pero pwede mo naman mapaglagyan dito ng coins. And dito sa left side, meron siyang charging port dito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na charging port. Ayan. So, USB ready na siya. Saksak mo lang yung phone mo. Tapos, pwede mo ilagay dito yung phone mo. Pero kung gusto nyo yung phone nyo guys is nakalagay dito, bumili na lang kayo ng phone holder. Meron din link guys sa description box. Yung gamit kong phone holder is MotoWolf. Ayan. So, especially sa mga Grab rider na kailangan ng phone, no, habang nagbabiyahe dahil nga kailangan ng Waze at Google Map pag magdi-deliver kayo, no, para malocate nyo yung address nung dideliveran nyo ng mga goods. Ayan. So, balik na natin to. Tapos, meron siyang utility hook dito, guys. Pwede mapaglagyan ng mga pinamili nyo sa palengke. Ayan, plastic, paper bag, pwede. Tapos, sa mga nagtatanong saan nakalagay yung battery, guys, is nandito. Marami nagtatanong, safe ba yung battery nandito sa footboard? Well guys, safe po siya. Kasi nung nagpa-upgrade ako ng aking MDL, syempre nilagay dito yung mga wirings. Nakita ko talaga guys, aside dito sa cover na to, meron pa siyang cover pang isa. So talagang secured po yung battery niya sa baha-baha. At saka
Ayan, dinaan ko na po yung click ko sa baha. Masasabi ko talaga guys, hindi siya tumitirek, no? So, safe na safe to sa baha-baha. Meron din akong nilagay dito guys na pang footboard rubber matting. Ayan, nasa description box ko na din. Check nyo na lang. So, ayan guys, malawak na footboard para, ayan, mapaglagyan ng mga pinamili nyo pa rin. Tapos, sa side, ito yung itsura niya sa side guys. Meron siyang decals dito, combination ng gold, white, at parang silver na din, no? And goods na goods to para sa akin. Tapos, may nakalagay dito na liquid gold. So, sa mahaba-habang biyahe, hindi ka naman problema na baka mag-overheat itong scooter na to. Anyway guys, equip pa rin siya ng ACG, alternating current generator. So, pag pinaandar nyo to, wala na po kayo maririnig na engine sound. And for me, plus points yan. Tapos, nandito yung foot peg ng angkas. And, dito tayo sa likod. So, ito yung kanyang tambucho. Mayroong heat guard para hindi mapaso yung legs mo or legs ng angkas mo. Safe yung legs nyo dito. Tapos, exhaust end cap. Ayan guys, ganda ng pagkakapaint. Same pa rin kagaya dun sa old version. Tubeless pa rin at meron siyang mas malaking tire size na 100 by 80 by 14. Tapos, yung mags is matte brown pa rin. Ayan, and Federal yung brand. Ginamitan pa rin siya guys ng monoshock unit swing suspension sa likod. So if I were you guys, kung si Click yung bibilhin nyo, ayan, bumili na lang kayo ng aftermarket na tire hugger para hindi madaling pumasok yung putik dito. Kasi walang ano dito eh, wala siyang pangsira dito, kundi ito lang. Pero lumulusot pa rin yung putik dito. So kung interested din kayo, yung link nasa description box. Ayan. Tapos dito naman, ito yung kanyang grab bar guys. Hawakan to ng angkas if ever ayaw niyang humawak sa inyo. Yun yung gamit nitong grab bar na to. Sa tail, sharp tail light pa rin, LED light pa rin, turn signal naka-LED. Tapos dito guys, naka-LED. Yung akin kasi guys, nag-upgrade din ako ng cover dito, which is metal na. So mas safe yung aking tail turn signal light kasi meron siyang metal na nilagay ko dito. So kung interested din kayo, i-click nyo na lang din yung link sa description box. Ilalagay ko na lang lahat ng accessories doon guys para ma-check nyo kung ano yung bet nyo accessories para pag-upgrade nyo sa inyong Honda Click in the future. So, ayan guys, may ilaw siya ng plaka dito. Ayan, naka-reflectorize na din for added visibility during your night ride. Tapos ito yung plate holder. Ayan, so dito sa kabila. So ito yung itsura sa kabila guys. Ito yung kanyang monoshock. Tapos, nandito yung kanyang panggilid. Enhanced smart power. Ayan. Tapos, center stand. And pagdating sa side stand, guys, meron pa rin siyang side stand switch. So, meaning pag nakababa to, hindi nyo mapapaandar tong scooter na to. Not unless nakaangat yan. So, isa yung safety feature na nilagay ni Honda dito kay Click. Para sa ganon, ayan, makaiwas sa disgrasya. And, sa mga nagtatanong, marami nagtatanong, guys, ano ba yung sticker na nandito? So, eto guys, yung sticker na nandito is, explain ko lang ha. So, yung allowable guys na bigat na ilalagay nyo sa footboard guys is nasa 3.3 pounds or 1.5 kilograms. Tapos, nandito yung PSI ng hangin ng gulong nyo. So, dapat sa front, yung hangin niya is nasa 29 at sa likod naman is 33. Same lang din yan guys kung mayroon kang angkas. Ayan. Sa underseat storage guys, yung capacity na allowable na pwede mong ilagay is 22 pounds or 10 kilograms. Ayan. So, i-check natin guys yung seat ni Honda Click kung abot nyo ba. So, meron siyang seat height na 769mm at ground clearance na 131mm. So, may height po tayo na 5'5" at abot naman po natin si Honda Click. So, if ever may height kayo, kahit 5 flat, kaya nyo pa rin itong abutin. No? So, if ever guys, bet nyo tong si Honda Click sa shorter height, friendly din ito. So, para kanino ba tong motor na to? Itong motor na to guys ay para sa lahat, sa beginner, estudyante, sa mga trabahante, or sa gusto magka-negosyo. Kasi yung selling point ni Honda Click is full compact para sa lahat, no? Lalong-lalo na din sa mga Grab riders. So, kung interested kayo sa scooter na to, ilalagay ko na lang po yung full address sa description box, maging sa screen, pati yung phone number para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayan guys, ngayon naman pag-usapan natin yung kanyang updated price kung magkano na ba itong si Honda Click Special Edition. Kung interested kayo sa scooter na to, ito ngayon guys ay merong updated price na
83,900 is spot cash. Pero kung gusto niyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 6,460 at monthly sa 3 years na 3,985 at rebates na 200. Tapos meron pa siyang ibang bracket guys like 12 months up to 36 months. So pili na lang kayo dito kung alin yung gusto nyong monthly. So natapos na nga natin ikutan tong scooter na to guys. Ano yung masasabi nyo sa bagong Honda Click Special Edition? Sulit pa ba siya this year 2024? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!